Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang lesson natin sa edukasyon sa pagpapakatao o ang ESP. Tayo ay nasa ika-4 hanggang ika-6 na linggo na. Ang ibig sabihin nito, ito ay tatagal ng 3 linggo. Ang ating aralin, pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Kung yung nakaraang linggo ay tungkol sa paggalang at pagmamahal sa pamilya, ngayon naman ay tungkol sa ating kapwa. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Ang mga halimbawa nito ay ang pagmamano, paghalik sa nakatatanda bilang pagbati, pakikinig habang may nagsasalita, pagsagot ng po at opo, at paggamit ng salitang pakiusap at salamat. Noong nakaraang aralin, natutuhan mo kung paano maipakikita ang pagmamahal at paggalang sa magulang at kasapi ng pamilya. Natuto kang gumamit ng po at opo. Kasama na rito ang magagalang na pananalita at kilos na makikita sa mga larawan sa susunod na slide. Ito yung mga pinag-aralan natin noong nakaraang linggo kung saan pinag-aralan natin ang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa inyong pamilya at sa mga kasapi ng inyong pamilya. Itong letter A, yung pagtulong sa iyong lola sa pagtawid. Letter B, pagmamano sa nakatatanda. Letter C, pakikinig sa iyong magulang, sa mga binibili niya, sa mga sinasabi niya. Letter D ay yung paggamit ng pakiusap, pakisuyo. Ayan, yung paggamit ng paki ay isa ring tanda ng paggalang. Ngayong linggong ito, pag-aaralan pa rin natin ang parehong paksa. Yun nga lang, tayo ay tutuon sa ating kapwa naman. Maliban sa iyong mga magulang at kasapi ng pamilya, mayroong tinatawag na kapwa. Ang mga ito ay dapat mo ring igalang at mahalin. Kilala mo ba kung sino-sino sila? Kapwa natin, di ba? Lahat na nakikita mong tao sa iyong paligid ay matatawag nating kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kilalanin ang iyong kapwa. Lagyan ng check ang mga larawan na halimbawa na maituturing mong kapwa. Lagyan naman ng X kung hindi ito kapwa. Gawin ito sa iyong kwaderno. So, check o X lamang. Number 1, number 2, number 3, number 4. Tulad ng iyong mga magulang at kasapi ng pamilya, mahalaga rin ang ginagampanan ng iyong kapwa. Sila ay ang iyong mga guro, kaklase, kaibigan, kapitbahay, at kahit na sinong tao o nilalang katulad ng nasa larawan, 1, 2, at 3. Bawat isa ay may pangangailangang makipag-ugnayan sa iba. Hindi mo man sila kadugo o kapamilya, nararapat pa rin na atin silang igalang at mahalin. Ang pagiging magalang at mapagmahal ay kinagigiliwan ng nakararami. Naipakita ito sa pamamagitan ng salita, kilos o gawa. Malamang ay hindi mo kinulayan ang 3 at 5 puso dahil hindi tama ang mga iyon. Ngayon naman ay balikan mo ang mga pang-araw-araw na pangyayari. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check kung kailangan mo ang iyong kapwa ayon sa sitwasyon. Lagyan naman ng X kung hindi mo sila kailangan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1.
Magpapagupit ka ng buhok. Kailangan mo ba ang iyong kapwa o hindi? Number 2, magpapatulong ka sa gawain sa aralin. Kailangan mo ba ang iyong kapwa? Check o X. Number 3, bibili ka ng pagkain sa tindahan. Number 4, magtatanong ka ng direksyon o daan. At number 5, magpapatulong magbuhat ng mabigat. Sa mga sumusunod na sitwasyon, kailangan mo ba ang iyong kapwa o hindi? Check o X lamang. Check kung kailangan mo, X kung hindi. Sino sa inyo ang mga nag-check ng lahat ng sitwasyon na ating ginawa sa gawain sa pagkatuto bilang 2? Kung lahat ng iyon ay iyong nilagyan ng check, tama ang iyong naging sagot. Lahat ng nabanggit doon sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2 ay ginagampanan ng iyong kapwa. Ikaw, paano ka naman nakatutulong sa iba? Kaya mo bang gawin ang ipinakikita sa mga larawan dito sa ating slide? Ano-ano pa kaya ang paraan na maaari mong gawin? Ayan, dito sa ating mga larawan, pagtulong sa inyong kapwa, lalo na dun sa mga nabagyuhan, nasunugan, binaha, nalindol, ayan, nagdadala ng pagkain o kung ano mang bagay na kailangan nila. Tapos dito naman sa kabila nating larawan, kung mapapansin ninyo, sila ay nagtutulungan. Alam mo ba, sa simpleng hindi pagpatol, ang ibig sabihin halimbawa, inaasar ka ng iyong kalaro. Alam mo, yung hindi pagpatol sa kanya ay isa na ring paggalang sa kapwa. Bakit? Ibig sabihin lang nun, ayaw mo makipag-away. Ang ibig sabihin lang nun, ayaw mo rin siyang masaktan. Kapag ang isang tao ayaw mo masaktan, kapag ang isang tao ayaw mong awayin, isang pagpapakita yon ng pagmamahal sa kapwa. Hindi ba? Paggalang sa kapwa. Ipag-pray mo na lang siya kung siya ay nang aasar, kung siya ay nakapanakit sa'yo, ipag-pray mo na lang siya. Isa yung pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kanya. Malay mo, pagka pinag-pray mo siya, di ba, magbago siya, tapos maging mabait na siya, hindi na siya mang-asar sa'yo, tsaka maramdaman niya na, kahit asarin ko pala siya, hindi siya nang aaway. So, dapat maging mabait na din ako sa kanya. So, ganun lang yun, na magpakita ng kabaitan sa iyong kapwa at for sure, ibabalik yun sa iyo. Kung iginagalang mo ang iyong kapwa, minamahal mo ang iyong kapwa, siguradong sigurado, mamahalin ka din nila. Bilang isang batang mag-aaral, ipakita mo ang iyong paggalang at pagmamahal sa iyong kapwa. Gawin ito lalo na sa oras ng pangangailangan. Handa ka na bang ipakita ang iyong paggalang at pagmamahal sa iyong kapwa? Ano-ano ang maaari mong gawin? Paano mo ito isasagawa? Ayan ang mga ilang lang sa mga tanong na ikaw mismo sa iyong sarili, isipin mo ano ba yung mga magagawa ko bilang bata. Makapagpapakita ba ako ng paggalang at pagmamahal sa aking kapwa? Oo. Ang sagot dyan, isang malaking oo. Makapagpapakita ka ng pagmamahal at paggalang sa iyong kapwa kahit ikaw ay bata pa lamang. Okay? Yung mga simpleng bagay na paggalang, yung simpleng bagay na pagsang-ayon na lalo na ito ay kabubuti sa iyo, ito ay tanda ng pagmamahal. Lalo na sa iyong mga magulang. Sa kapwa nga pala tayo. Sa iyong mga magulang, umpisahan natin, ito yung pinag-aralan noong nakaraang linggo, yung pagsunod sa kanila, papakita yun ng pagmamahal. Kung ang iyong kapwa ay concern sa iyo, kapitbahay nyo, na malapit sa'yo, tapos pinagsasabihan ka, dahil alam niya na mali yung ginawa mo, isa rin yung pag ikaw ay sumunod sa kanya, lalo na kung ito ay
sinasabi lamang na, "Nak, huwag ka dyan, huwag kang tumuntong dyan sa may bato at baka ika'y malaglag." Kapag sumunod ka sa kanya, ibig sabihin nun, iginalang mo siya. Okay? Dahil na-realize mo din sa sarili mo na, oo nga, pagka ako nahulog dito, mapapagalitan pa lalo ako ng aking nanay o ng iyong tatay. So, ganun mga simpleng bagay ng pagsang-ayon, lalo na kung sa ikabubuti mo, ito ay pagpapakita din ng paggalang. Bilang isang mabuting bata, maaari mong gawin ang mga sumusunod. Babasahin na lang ni teacher ha. Ako bilang isang mabuting kapwa ay, una, palaging ngingiti sa kapwa. O yung pagngiti, alam mo, halimbawa yung makasalubong ka, kapag gumiti ka, yung nginitian mo yung kasalubong mo, instant ha, ngingiti siya sa'yo ng pabalik. Oo, pagka nakasimangot ka, syempre yung kasalubong mo, sisimangot din yun. Makita mo ba naman na nakasimangot yung kasalubong niya eh. Pero kung nakangiti ka, aaliwalas din yung mukha niya. Number 2, hihingi ng paumanhin kung nagkamali. Dapat lang. Ginagawa dapat natin yun sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung alam na alam natin sa ating sarili na tayo yung mali. Number 3, palaging gagamit ng po at opo. 4, palaging gagamit ng pakiusap. Kahit hindi nakatatanda sa'yo, makiusap pa din. Ako sa akin sa mga kids ko, sa akin mga estudyante, nung face-to-face, kahit mga bata lang yan, makita nila yung nakatatanda sa kanila, gumagamit pa rin ng pakiusap kahit sa kanila nag-uutos. Natututo sila na, hindi lang pala ang bata ang dapat makiusap. Hindi lang pala ang matanda. Ulit. Hindi lang pala ang bata ang dapat makiusap sa matanda. Ganon din ang matanda na makiusap sa bata. 'Di ba? Pagpapalik lang din ng respeto 'yan. Number 5, makikinig habang may nagsasalita. Kapag may nagsasalita, hayaan mo muna siyang matapos. Pag natapos na siya, tsaka ka magsalita. Lalo na kung nakatatanda sa'yo na nagsasalita, pinagsasabihan ka, huwag mong babarahin o kaya yung sasagot ka kaagad. Pati sa mga guro mo, di ba? Yung may sinasabi siya, tapos gustong mo na talaga magsalita dahil may gusto kang sabihin, hayaan mo muna siya matapos. Kung talagang hindi ka na talaga makapagpigil, itaas mo yung kamay mo. Ayan, antay mong tawagin ka. Pag tinawag ka, ayun, that is your time para magsalita. No? Number 6, hindi pakikipag-away. Hindi makikipag-away. Ayun yung nabanggit ko kanina, di ba? Ayan, yung hindi pagpatol, iyan ay tanda ng paggalang sa kapwa. Number 7, tutulong sa nangangailangan. Ayun, nabanggit na rin natin yun dun sa larawan. Pagpapakita ng pagmamahal. No, concern mo dun sa iyong kapwa. Ayan ay ilan lang sa marami pang bagay na maaari mong ipakita ang iyong pagmamahal, ang iyong paggalang sa iyong kapwa. May padarama mo ang paggalang gamit ang maayos na pananalita tuwing nakikipag-usap. Kahit dun sa pagsasalita pa lamang, 'di ba? Ramdam mo na ay, ito ay may paggalang sa akin. Ang pagtulong sa kapwa ay pagpapakita rin ng pagmamahal sa kanila. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. Magagawa ito para sa mga biktima ng bagyo, sunog, lindol at pandemya. At kahit wala ang mga itong suliranin, yung bagyo, sunog, lindol at pandemya, ay makatutulong pa rin tayo. 'Di ba? Kahit di naman sila nasunugan kung nangangailangan sila eh. 'Di ba? Pwede tayong makatulong, no? Sabayan niyo akong basahin ang tulang pinamagatang kapwa na isinulat ni J.D. Viloria. Sila ay madalas mong makikita, guro, kapitbahay at kaeskwela, kalaro, tindera at kahit pulubi pa, igalang sapagkat
kapwa mo sila. Sa oras ng pangangailangan, sila ay iyong tulungan. Ampo at opo sa usapan. Napakatamis pakinggan. Kapwa ay pakiusapan, laging pasalamatan. Patuloy na magmahalan, titibay ang ugnayan. Tama yon, lahat na nakalagay dito, tama. Sapagkat yung pagka ikaw ay ginagamitan ng po at opo ng isang tao, napakasarap pakinggan sa tenga. Na dun pa lamang, alam mo na ikaw ay ginagalang niya. Pero meron mga lugar na hindi gumagamit talaga ng po at opo. Meron. Sa parteng Visayas, wala sila nung po at opo. Pero, ramdam mo sa pagsasalita nila na may paggalang pa rin. No? Yung malumanay na pagsasalita, hindi brusko ang tono, yun ay nagpapahayag pa rin ng paggalang. Yung inyong mga guro, kapitbahay, kaeskwela, kalaro, tindera, at kahit pulubi pa daw, dapat pa rin igalang dahil kapwa mo sila. Yung mga nangangailangan na pwede mo matulungan, alam mo hindi lang namang hindi lang naman pera ang nakatutulong. Isang malaking bagay 'yon. Isang ang malaking ambag ang pera para makatulong sa kapwa. Oo. Pero yung hindi lang 'yon. Hindi lang 'yon ang sagot para makatulong ka sa iba. No? Yung ginagawa nila ng mga social worker na kahit pagdalaw lang, pangungumusta, o di ba wala namang kinalaman ng pera doon. Pero, yung mapagaan mo lang ang pakiramdam nila na nagpapakita ka ng iyong concern ay isa ng paraan ng pagpapakita ng iyong pagmamahal at syempre, yung mapagaan lang ang loob nila na mayroon palang nag-aalala pa rin sa amin, hindi lang basta kamag-anak. Kahit ibang tao pala ay nag-aalala. Doon, yung bagay na yon nakakapagpagaan sa loob ng taong nangangailangan. No? Yung may makausap lang sila, isa rin malaking bagay na yon. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay tama ayon sa binanggit sa tulang binasa. Isulat naman ang M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Maituturing na kapwa ang kaklase, kapitbahay, guro at iba pa maliban sa tindera. Ibig sabihin daw yung tindera hindi matatawag na kapwa. Number 2. Dapat tulungan ng kapwa sa oras ng pangangailangan. Number 3. Kabilang sa tinatawag na kapwa ang mga pulubi. Kahit daw pulubi, matatawag pa rin kapwa. Number 4 na pala. Number 4, hindi magandang marinig ang salitang po at opo. Kapag daw nagpo at opo, hindi daw maganda sa tenga. Hindi daw masarap sa pandinig. Number 5, magpapasalamat sa kapwa. Ito ay gawain sa pagkatuto bilang 3 pa rin. Yun nga lang, iba ang gagawin. Lagyan ng hugis between kung ang bawat sitwasyon ay nagsasaad ng paggalang at pagmamahal sa kapwa. Iguhit naman ng hugis at sulok kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 6. Salamat po, Aling Berta. Salamat din, Kate. Number 7. Maaari po bang makiigib, Mang Tony? Number 8. Mano po, Tia Percy. Tuloy po kayo sa aming bahay. Umalis lang po saglit si nanay. Number 9. Hoy! Pabili nga! Bilisan mo naman!
Number 10. Wala dito si nanay. Alis! Hindi ka aalis. Ipapahabol kita sa aso namin. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kulayan ng asul ang larawan kung sumasang-ayon ka na ito ay tamang gawin. Kulayan naman ng pula kung hindi ka sumasang-ayon dahil mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. So, kailangan yung i-drawing ha. Kailangan yung i-drawing yung mukha, tapos kukulayan. No? Ang kulay asul kung tama, pula naman kung hindi. Number 1, si Aling Tina ay nasalanta ng bagyo. Binigyan namin sila ng pagkain at mga damit. Number 2, naaawa ako sa namamalimos. Inabutan ko siya ng makakain. Number 3, maagang naulila ang batang si Ben. Kinaibigan ko siya upang mawala ang kaniyang lungkot. Number 4, sinigawan ko at pinalayas ang mga batang kapitbahay na nakikipanood sa amin ng TV. At number 5, pinagtawanan ko ang babaeng dumaan sa tapat ng bahay namin dahil lumang-luma na ang kanyang suot. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Gawin ito sa iyong kwaderno. So, kailangan itong makita sa inyong notebook. Ito, ayan. Ito, kailangan nyo makita sa inyong notebook. Kasi magche-check kayo eh. Kahit hindi na nakalagay sa table, basta makita lang yung madalas, minsan, at hindi. Ito yung mga gawain. Number 1, nagpapasalamat. Ito ba ay madalas o minsan o hindi mo ginagawa? Number 2, tumutulong sa kapwa. Number 3, nagmamano sa nakatatanda. Number 4, nakikinig ng mabuti sa kausap. At number 5, gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Isagawa o isadula ang bawat sitwasyon. Sa tulong ng kasama sa bahay, punan ang talaan. Isulat sa isang malinis na papel o bond paper ang talahanayan at ang mga hinihinging impormasyon. So makikita dapat ito sa inyong notebook. Kung sa notebook, pinagagawa go. Kung sa papel, go. Kung saan man ipinagagawa ng inyong guro, itong inyong sulatin. Ano? Okay, sabi, isagawa o isadula. Kailangan isadula. Okay, ano daw yung sasabihin mo? Dito isusulat ng yung kasama sa bahay, yung actual mong sinabi. Tapos lalagyan niya ng check naman dito sa kabila kung tama o mali ang iyong tugon. No, mahirap ko isasadula pa to, bibili ng pandesal. Sige, tapos siguro kung ano na lang, ipaunawa sa kanya yung sitwasyon, tapos tanungin ko anong sasabihin niya. So, yun na lang akin ang babasahin. Pinabili ka ng pandesal, mabagal ang nagtitinda, anong sasabihin mo sa kanya? Next, humihingi ng pagkain mo ang batang pulubi. Anong isasagot mo kung may nanghihingi sa yung pagkain? Yung mismong isasagot mo ha. Next, may nag-uusap ngunit kailangan mong dumaan. Ano ang sasabihin mo sa kanila? So, yun lang. Lalagay dito sa actual, dito, yung sinabi niya, isusulat dito. Tapos, check kung tama o mali ang kanyang ginawa. Kung sakaling mali, kung sakali lang ha, ipaunawa sa kanya kung ano yung dapat gawin sa bawat sitwasyon na ito. Okay?
Gawain sa pagkatuto bilang 6. Punan ng angkop na kilos o gawain ang bawat sitwasyon. Piliin mula sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. So, sulat na lang yung 1 to 5, tapos pipili ka ng tamang o angkop na sagot mula dito sa sitwasyon sa hanay A. Ito yung mga pagpipilian natin. Ayan to. A, B, C, D, E, F. Babasahin ni teacher. Number 1, dumating ang bisita ng iyong ina at ama. Hanapin sa hanay B kung alin dito ang angkop na isasagot o angkop na gagawin sa bawat sitwasyon. Number 2, kinakausap ka ng iyong guro. Number 3, nagdala ng ulam si Aling Betty sa inyo. Number 4, nanghihingi ng tulong ang kapitbahay ninyo na nasunugan. Purahin ko lang to. At number 5, kailangan mo ng tulong upang buhatin ang iyong gamit. Babasahin ko yung mga pagpipilian sa hanay B. A, makinig ng mabuti. B, bumati at magmano. C, bigyan ng mga damit at pagkain. D, magpasalamat. E, makikiusap. F, tumango lamang. Medyo madami-dami ang ating mga gawain sa pagkatuto dito sa ating ESP dahil nga 3 linggo mo naman itong gagawin. Ano? Mahaba-haba din naman yung iyong panahon. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Kumpletuhin ang pangako. Isulat ito sa iyong kwaderno. Itong pangakong ito ay makikita sa iyong notebook. Babasahin ni teacher. Pangako ng paggalang at pagmamahal. Ako si, susulat ang iyong pangalan, ay laging magiging magalang at mapagmahal sa aking kapwa. Ipakikita ko ito sa pamamagitan ng, sulat mo kung ano yung paraan na iyong gagawin para ipakita ang iyong pagmamahal at paggalang sa iyong kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Nakita mong mahirap na hirap ang matandang babae sa pagbibitbit ng daladala niya. Ano ang gagawin mo? A. Sisigawan siya upang bilisan. B. Agad ko siyang tutulungan. C. Panonoorin ang matanda. Number 2. Inutusan ka ng iyong tatay na bumili sa malapit na tindahan. Ano ang sasabihin mo sa tindera? A. Magandang araw, Aling Marta. Pabili po ako. Letter B. Mantika nga, bilis! Letter C. Psst, pabili nga. Number 3. Nakita mong umiiyak ang iyong kapitbahay sa isang sulok dahil nagugutom siya. Ano ang gagawin mo? A. Bibigyan ko siya ng pagkain. B. Iinggitin ko pa siya ng aking pagkain. C. Hayaan ko siyang umiyak ng umiyak. Number 4. Napansin mong hindi gumagamit ng po at opo ang iyong kalaro. Ano ang gagawin mo? A. Pagsasabihan na gumamit ng po at opo. B. Babaliwalain na lamang ang mga ito. C. Tutularan ang mga kalaro. Number 5.
Bumisita ang iyong guro sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? A. Aabuti ng kamay at magmamano. B. Patutuloyin sa loob ng bahay. C. Parehong gagawin. Tulad ng kung paano mo igalang at mahalin ang iyong magulang at pamilya, karapat-dapat itong ipakita rin sa ating kapwa. Manatiling mabait, maging mabuti at matulungin ka sa iba. Ipakita o ipadama ang paggalang sa kapwa. Ito na yung last na gagawin sa inyong notebook. Hindi na kailangan i-drawing pa itong mga pictures. Pupunan lang ng tamang titik itong ating mga patlang para mabuo natin yung pahayag. Babasahin lang ni teacher. Ang patlang, mabait sa patlang, ay nagbibigay saya o patlang at tumatanggap ng gantimpala. Itong mga picture na to, larawan na yan, ay clue. Ano bang tawag dito? Yan yung para mapunan yung mga patlang, no? Tapos ito, ano bang tawag dyan? Dun sa guro, kapitbahay, tindera, lahat ng tao sa iyong paligid, anong tawag sa kanila? Tapos ito, anong ipinakikita niyang emosyon? Yan yung sagot dito. So, yun lang. And that's it for this video lesson. Sana nakatulong si teacher para mapadali ang inyong pagsasagot sa mga activities at mas naunawaan mo pa yung ating aralin dito sa ESP. Laging tandaan, igalang at mahalin ang ating kapwa. Yun lang. Thank you for watching. See you on my next video. Goodbye!